pagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad, o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayo mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatatuwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Dahil binigyan po tayo ng ating 2 patron. At ang patron niyo pa ay mga dakila sa simbahang Katolika na sina San Pedro at si San Pablo. At ngayon po ay ina-anticipate po natin ang 12 linggo sa karaniwang panahon. At ano po ba ang tema po natin para sa gabi ito? Openness to God. Pagbubukas sa Diyos. Well, tama lang naman din po. Kasi ngayong pong araw na ito, gabi ito, ay binubukas din natin ang ating paghahanda para sa ating kapistahan. Today is the first day of Novena in preparation to the feast day of our patrons, Saints Peter and Paul. Mga kapatid, ito po'y pinili natin o pinili ko na refleksyon na maging bukas sa Diyos. Bakit po? Kasi napapanahon na po na dapat pagnilayan po natin ng mas malaliman ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang dami nagsasara ng puso sa Diyos. Sa unang pagbasa, napakinggan po natin yung misyon ni Jeremias. Ano po ba ang misyon ni Jeremias? Pumunta sa ibang lugar
para sabihin sa mga tao kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Diba? Sumunod si Jeremias. Pero, hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao. Bagkus, pinaplano nilang patayin, saktan si Jeremias. Could you imagine? Inutusan ka na nga ni Lord, sumunod ka na nga, kahit hindi komportable, pero ganun pa rin ang kinahinatnan mo. May mananakit sa'yo, may papatay sa'yo. Well, sa mga normal, okay? Sa mga natural feelings, ayaw na tayo. Tama? Ayoko na. Ano ba yan? Napagutusan lang ako. Bakit? Bakit ako? Parang kasalanan ko. Pero ano ang naging pananaw ni Jeremias? Ang sabi ni Jeremias, ipagpapatuloy ko to sapagkat umaasa ako sa Diyos. The justice, the vindication will be coming from the Lord. Ang hustisya at vindication ay mga pag-asa natin para kumapit tayo sa Diyos. Mga kapatid, marahil tayo nakakaramdam din ito, marahil narinig din natin sa ibang tao, marahil ito'y nakita din natin sa iba, na kapag mayroong hindi komportable sa buhay natin, kapag may mga panalangin na hanggang ngayon na hindi pa pinapakinggan ng Diyos kuno, na nagmamagandang loob naman tayo, parang ako pang mali. Okay? Parang nasasaktan tayo. Sumusunod na tayo sa Diyos, bakit tayo nasasaktan pa? Pero mga kapatid, despite the pains, despite the sorrows, despite the sadness, despite the uncomfortable life, sa pagsunod sa Diyos, ipagpatuloy po natin, kagaya ni Jeremias, ipagpatuloy natin buksan ang ating buhay sa Diyos. Sabi ni Jeremias, no worries, the vindication, time will come, people will realize, okay, na tayo'y tama. Kaya huwag tayong magsasara ng pinto dahil tayo nasasaktan. Walang ganon. Okay? Walang ganon. Meron nga dyan, ay naku, hindi na ako nag-isimba-simba kasi yung mga tao dyan naman, masimba-simba pero ganun pa rin. Bakit mo tinitingnan ng ibang tao? Tingnan mo ang iyong sarili. Bakit mo tinitingnan ang mga sitwasyon sa buhay ng ibang tao? Tingnan mo kung bukas ka pa sa Diyos. Ang mahalaga, bukas tayo sa Diyos. Kahit anong mangyari. Because vindication, justice will come. Not in our time, but sa panahon ng Diyos. Amen? Pangalawa, paano tayo magiging bukas sa Diyos? Ganda ng ikalawang pagbasa. Sa sulat ni San Pablo, sa mga taga-Roma. Ang sabi doon, dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan, o dahil sa hindi pagtupad sa kautusan ng Diyos, ni Adan, kaya pumasok ang kasalanan at pumasok din ang kamatayan. Pero, ang sabi ni San Pablo, ang grasya na ibinibigay ni Kristo, ang bagong Adan, ang siyang ating kaligtasan.
Ano po ibig sabihin nito para sa atin? You know, bakit kaya may korupsyon? Bakit may mga nasasaktan? Bakit may mga nananakit? Okay? Bakit maraming mga nagireklamo? Bakit may mga bisyo? Bakit may mga kasamaan? Bakit may mga kadiliman? Sapagkat ito'y ibinabahagi at tinatanggap natin. Ibinabahagi at tinatanggap natin. Kaya naman, di ba? Sa sobrang dami at haba ng ating pagtanggap sa hindi tama na galawan, na transaksyon, kaya napakalalim na ng korupsyon sa ating bansa. Okay? Napakalalim na. Naging sistema na siya. Bakit? Sapagkat it spreads. Spreads. To be honest, nanggaling naman yung dishonesty, yung hindi pagiging tapat natin. Saan yan nanggaling yun? Sa bahay. Doon nagsisimula. Kaya yung mga leaders natin ngayon, bakit sila naging ganyan? Nag-spread na lang yan. Kasi, pinanggap na lang natin at isinabuhay ang hindi tapat. Hindi tapat sa ating pananalita, hindi tapat sa ating paggawa. Kaya tumapang. Okay? At tayo ang mga biktima. Pero, kung ang kasalanan ay gumagapang, dahil ito'y tinatanggap ng tao, bakit hindi natin pagapangin ang grasya ni Kristo? Ang kagandahang loob ni Kristo. Di ba? Sabi nga napakaingay ng kasalanan. Parating ito'y nagwawagi sa ating mga paningin. Bakit? Tahimik tayo, mga matino. Nag-iingay ang mga kasinungaling na sa social media dahil tahimik ang mga nasa katotohanan. Di ba? Kaya naman, sana po, kung gumapang ang kasamaan, mas lalong natin pagapangin ang grasya ng Diyos. Ang grasya ni Kristo. Ang kababaan ng loob ni Kristo. And that is being open. Okay? Being open. Huwag tayo maging close sa grasya ng Diyos, sapagkat ang grasya ng Diyos ay dapat ibinabahagi, ay dapat isinasabuhay, ay dapat i-share para po pag gumagapang na ang kagandahang loob, kapag gumagapang na ang pagkakaisa, makikita, maiihiya na ang mga kasamaan, maiihiya na sila. Okay? Kaya hindi nakakapagtaka ang sabi sa Ebanghelyo na yung mga kasalanan, mabubuwang din yan. Malalaman yan at mabubuwang din yan. Kaya naman sa Ebanghelyo, ano ang ating pagbubukas sa Diyos? Na sana po, buksan natin ang ating puso na ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kung ang mga maya or sparrow, okay, ay inaalagaan ng Diyos. Sabi sa Ebanghelyo, mas mahalaga pa tayo sa mga maya. Okay? Sapagkat tayo mga tao, tayo ang pinakamataas na antas na nilikha ng Diyos. At ang bawat isa sa atin,
bilang na bilang ng Diyos ang hibla ng ating mga buhok. Nang ibig sabihin nun, mahalaga ka. Okay? Kaya sana buksan natin ang ating buhay, ang ating puso sa Diyos, sa pamamagitan ng ating paniniwala na tayo'y mahalaga sa Diyos. Okay? Mahalaga tayo sa Diyos. Importante ka. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Mga kapatid, naging bukas sa Diyos ang ating mga patron na si San Pedro at si San Pablo. Alam naman natin ang kasalanan ni San Pedro. His failure, his shame. Pero, pinuksan na pa rin ang kanyang puso sa Diyos. Alam naman natin ang ginawa ni San Pablo, okay? A persecutor sa mga Kristiyano. Pero, nagpakita sa kanya ang Diyos, si Kristo, binuksan niya ang kanyang puso kay Kristo. Kaya naman, kapag nagbukas talaga ang ating puso sa Diyos, kahit may pagbabatikos, kahit may nasasaktan, katulad ni San Pedro, ni San Pablo, na patuloy pa rin. At ano ang kinahinatnan? Binigyan sila ng matinding misyon ng Diyos. At lumawak ang simbahan na tinatawag ni Kristo, bunga ng kanilang pagbubukas sa Diyos. So sana ganoon din po tayo. Buksan natin ang ating puso sa Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng napatuloy pa rin natin gawin ang ating misyon, ang ating paniniwala, pananampalataya, kahit sa kabila ng pagkabatikos ng ibang tao, sa kabila ng ating sakit. At sana po, patuloy natin buksan ang ating puso at ating buhay para pagapangin, ibahagi ang grasya ng Diyos, hindi disgrasya ng mundo. At sana po, bukas ang ating buhay na ipagpatuloy ang ating misyon sapagkat tayo'y sa bayan ni Kristo, tayo'y minamahal na anak ng Diyos Ama, kaya naman meron tayong dapat gawin bilang alagad ni Kristo at mga anak ng Diyos. Amen.